Kamusta kayo ng magulang mo? Minsan, dahil sa paglipas ng panahon, pagdami ng nakikilala at pagkabisi natin sa buhay, nakakalimutan nating pagtuunan ng pansin ang relasyon natin sa ating mga magulang. Ngayong araw may tatalakayin tayo ang panglimang utos ng Diyos. Makikita natin ganito kahalaga para maisama sa 10 utos ang utos na ito at kung paano ito susundin. Samahan niyo po akong panoorin ang video na ito. Kayo po ay narito ngayon, purihin natin ang Panginoon. Pagkakataon na naman para magbigay po tayo ng luwalhati sa Kanya. At magpapatuloy po tayo doon sa ating series na 10 Commandments. Pag-usapan po natin, ang tinitignan natin sa 10 Commandments ay ano ang tinuturo nito sa atin pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Sino dito ang sumasamba sa isang bagay? Meron kayong bagay na sinasamba? Han, Christian na kayong lahat ngayon. wala nang ibang sinasamba. Si Lord lang. Bakit? Tingnan ho natin ang meaning ng true worship. Ang sabi ho dito, true worship is our proper response to who God is. So ibig sabihin, kahit anong pinagdaraanan mong circumstance sa buhay, kahit anong pinagdadaan ng problema sa buhay, hindi nagbabago kung sino ang Diyos. Kaya kahit tayo'y dumadaan sa problema, Diyos pa rin ang Diyos. Kaya yun yung ating binibigyan ng papuri. Who God is, what He has done, and what He continues to do. And you know that the 10 Commandments in Exodus 20, nagsimula po yan sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. Sabi po niya sa verse 2 ng Exodus 20, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ito yung magiging dahilan kung bakit yung mga tao na kanyang pinili, mga Israel, yung mga anak ni Israel o yung angkan ni Israel, lahat ho sila ay susunod sa kanya. Bakit? Kasi tinubos niya sila at niligtas niya sila. Kaya pag tayo ho ngayon, iniisip natin, ano naman gagawin ko dyan sa 10 Commandments? Hindi naman ako from Israel. Galing ako sa Pilipinas. Or baka galing ako sa ganito, Luzon, Visayas, Mindanao. Baka hindi naman yan relevant sa akin. Ang pinapakita po sa atin dito, if God redeemed you, if God is moving in your life, response natin yun sa Kanya. At responsibilidad yun na dapat susundin natin kung ano yung kagustuhan niya. Dahil yun yung ating pag-worship o pagsamba sa Kanya. 10 ho ang nakalista sa 10 Commandments. Kaya ito siya 10 Commandments. Hindi siya 11, hindi siya 12, 10. Ang unang 4 po na commandments ay pa-vertical. Ibig sabihin, relasyon natin sa Diyos. At yun po yung mga pinag-usapan natin nung mga nakaraang linggo. You shall have no other gods before me. Bawal kayong magkaroon ng ibang Diyos. Bawal rin kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Hindi gagawa ng estatwa para sambahin dahil walang nakakakita sa itsura ng Diyos. Kaya dapat wala siyang estatwa at hindi tayo nagdadasal sa estatwa. Sabi ho yan sa Biblia. Okay? Kahit ho kayo ay nandun sa normal religion ng Philippines, pag binasa ho ninyo ang 10 Commandments, nakalagay pa rin ho ito doon. You shall not make for yourself an idol. Pangatlo po, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Sino po sa inyo ang dating napapa-OMG na sumisigaw po ng ganyan? Meron, di ba? Ngayon, dahil nalaman natin na, dapat pala ginagalang pala ang name ni Lord. Oh my! Hanggang oh my lang po kayo. Di ba? Hindi nyo nabubuuin. And then remember the Sabbath day to keep it holy. Sino ho sa inyo ang nag-Sabbath last week? Talaga? Nagpahinga po ba kayo? Talaga po ba? Oo, usually ho ang Sabbath natin ay linggo. Kayo ay walang trabaho, hindi ba? Ngayon po, tatawid na tayo dun sa horizontal commandments. Ibig sabihin nito, hindi lang inutos ng Diyos kung paano mag-relate sa Kanya, yung mga tao,
Inuutusan din niya sila kung paano makipag-relate sa iba, paano kumonek sa iba. At ang unang commandment po ng horizontal orientation ay yung commandment number 5, which is, honor your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God is giving you. Yan po ay napakahalaga. Sino po dito ang bahagi ng isang pamilya? Pakitaas po ang kamay if you are part of a family. Kasi kapag may hindi nakataas, paano siya napunta dito sa mundo? Okay? Patingin po naman ng mga kasama nyo pa ang family members ninyo. You are living in a house with family members. Okay, very good. And then, eto na. How many of you here, ilan po sa inyo dito, buhay pa ang magulang ninyo? Pwede ho ba kayong tumayo? Hindi ho natin tinatanong kung matanda o bata pa ang magulang ninyo, pero kung buhay pa ang parents ninyo, tayo ho kayo. Okay. Akalain nyo yun? Hindi, joke lang. Matagal pa lang buhay ng mga parents dito. Halos lahat po tayo, no? Buhay pa po yung parents natin. At yung mga nakaupo pa ho, ibig sabihin po, wala na po yung parents ninyo. Hindi po ibig sabihin na wala na pong silbi itong message na to. Di ba? Kasi po, pwede nyo silang alalahanin. You can remember them today as we talk about this commandment. Okay, sige, pwede ho kayong maupo. Pag-uusapan natin ang relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang. Alam nyo po ba, ang ating family relationship will impact a lot of who we will become. Ibig sabihin nun, kung sino ka at kung anong magiging ikaw in the future, kunyari habang tumatanda ka, habang lumalaki ka, lahat yon ay epekto ng relasyon na meron ka sa bahay. Sino sa inyo ang may good relationship with your parents? Taas kamay. Marami. O sige, tingnan natin yung mga honest. Sino naman sa inyo ang may problema with your parents? Taas kamay. Ito ang talagang honest. O, yung batang maliit nakita ko, nagtaas ng kamay. Nakakandong pa siya sa nanay niya. Parang yung nanay niya gusto na siyang bitawan eh. So ang atin pong pag-uusapan ngayon, honor God by honoring your father and mother. Ang atin pong relasyon sa ating mga magulang, ito po yung unang relasyon na inaddress ni God sa Ten Commandments. Bakit? If we are able to honor our parents, we are able to honor God. Gayon din po, kung ayaw naman nating i-honor ang ating parents, ganun din ang ginagawa natin sa Diyos. Ayaw din natin siyang i-honor. So, ibig sabihin, if you love God and you want to honor God, you have to honor your parents. Malinaw po tayo dyan? Pag-uusapan po natin tatlong bagay ngayong hapong ito. Why? Bakit? Bakit, Papa? De, joke lang. Bakit? What? Ano? And then how? Paano? Ano yun? Why should I honor my parents? Yung iba ho sa inyo, yan ang tanong. Bakit ko kailangang i-honor yung parents ko? First honor ba? Second honor ba? Third honor? Bakit kailangang i-honor? Pangalawa, anong ibig sabihin? Pag ino-honor ko ang parents, dapat ba sinasabitan sila ng medal? Dapat ba binibigay sa kanila yung sweldo? Anong dapat nating ginagawa? How can I honor my parents? Gagawin nating mas personal. Okay? Uumpisahan po natin ang sa unang punto, why should I honor my parents? Tingnan ho natin ang memory verse natin for this week. Exodus 20 verse 12. Ang sabi ho dito, honor your father and your mother. Hindi ho kayo mamimili. Okay? Sa lahat po ng mga anak, kanina ho nagtayuan kayo, di ba? Lahat po ng mga anak, hindi kayo pwedeng mamili. Ang i-honor ko lang ay yung nanay ko. Ang i-honor ko lang ay yung tatay ko. Tungkulin po natin kay Lord,
Hindi pa sa magulang, kay Lord. Na dapat ho, parehas si tatay, si nanay, si daddy, si mami, si itay, si inay, ay ino-honor po natin. May epekto yun, diba? That your days may be prolonged. Pero mamaya pag-uusapan po natin yan. Bakit kailangan ko yang gawin? Bibigyan ko kayo ng 5 dahilan. Una, utos ng Diyos. Diba? Kung hindi naman niya inutos, pwede ho tayong sumuway na lang sa ating mga magulang, mag-walk out. Pag may sinabi silang maghugas ka ng pinggan, ayoko! Pwede ba yun? Hindi eh. Kasi kailangan po natin silang i-honor. God commands it. Ano ho bang ibig sabihin ng honor? Ha? Ito po ang Hebrew word ng honor, kabad. Hindi kabag, kabad. To weigh heavily, to be of great value. As children, bilang mga anak, kayo ba ay nagbibigay ng halaga? Hindi ng kwarta. Kayo ba ay pinapahalagaan nyo ba yung mga magulang ninyo? Sa paanong paraan? Iba-iba ho tayo ng paraan ng paggalang sa pamilya, sa mga magulang natin. Pero sayo dito, to honor parents, children must receive what their parents say with great seriousness and value. Minsan ho, sasabihin natin, lalo na yung mga ngayon, ano na bang generation ngayon? Gen Z. Sinong Gen Z dito? Taas kamay. O sige, konti pa lang kayo, Gen Z. Mga millennials, taas kamay. Yan, mas madami tayo, millennials. O sinong Generation X? Mga magulang ng mga millennials, taas kamay. Okay. At syempre, nandito pa rin ang mga lolo't lola natin, ang mga boomers. May mga boomers pa ba tayo dito? Meron pa rin. Very good. O, di ba? Kapag pinag-uusapan ng honor, usually, pag nakakatanda sa atin, ang reaksyon natin, ano bang alam nitong matandang to? Di ba? Parang naiirita pa tayo eh. Parang hindi mo alam. Naka-move on na ang lahat. Wala nang kalesa ngayon. Di ba? I-dial mo nga yung wala na, cellphone na ngayon. Yung mga lolo't lola natin, di ba? Parang ang tingin natin, ano ba yan? Keep up, keep up. You have to honor them. Ibig sabihin, yung kanilang mga sasabihin, yung kanilang mga ipapagawa, yung kanilang opinion, yung kanilang existence, yung pagkabuhay nila, kailangan meron tayong pagpapahalaga. We value them, no? Pangalawa po, it trains us to honor God. Kaya natin i-honor ang ating mga magulang is because sa pag-honor natin sa kanila, sa paggalang natin sa kanila, natututunan din natin gawin yon sa Panginoon. Tulad halimbawa nito, sa Malakay, nirebuke po ng Panginoon ang mga tao. No? Sabi niya, a son honors his father and a servant his master. Yung anak, marunong gumalang sa magulang. Yung alipin, marunong gumalang sa kanyang bossing. Then, if I am a father, kung ako, sabi ng Diyos, kung ako ang tatay nyo, where is my honor? If I am a master, kung ako ang bossing ninyo, where is my respect? Nakikita po ninyo, pag inuutos ng Biblia na tayo ay mag-submit to authority or mag-respect sa otoridad ng ating mga magulang, lahat yon konektado sa ating paggalang sa Diyos. Hindi nyo ginagawa para sa tao. Ginagawa natin para sa Diyos. No? So ito ho yung rebuke ni God sa kanila. No? Pangatlo, it is foundational to life and societies. Kapag hindi marunong gumalang ang mga bata sa magulang, masisira po ang society. Nung bata ho ako, nanonood ako ng mga Disney films. Isa ho sa mga paborito ko na pinapanood sa videotape ay Mulan. Napanood niyo ba yung Mulan? Sino nakanood ng Mulan dito? Mulan. Part 1 yung Mulan. Ay, part 2 pala yun. Part 2 yung Mulan. Kasi part 1, Mambon. Tapos Mulan. Yung part 3 maganda, Maraw. Hindi, joke lang. Hindi. Yung Mulan po, may eksena dito. Paborito ko tong eksenang to kasi nandito si Fashu. Si Fashu, siya yung tatay.
Tinatawag ho yung mga lalaki, babanat po sila, sasali ho sila sa gera. So yung tatay po, medyo hindi na nakakalakad, tapos sabi niya, I am ready to serve the emperor. Ganyan. Matandang-matanda na. Sumingit si Mulan, Father, you can't go. Sabi, wag kang sasali. Sabi ni Pasyo yung tatay, Mulan, wag. Nakakahiya. Ganyan. Sabi ni Mulan, kinausap ni Mulan ito si Shipu, yung messenger ng emperor. Sabi niya, please sir, my father has already fought kumbaga, ang sinasabi niya, wag niyo nang pilitin, ang tanda-tanda na nung tatay ko, wag niyo nang piliting lumaban. Ano nangyari? Sabi ni Chipu sa kanya, silence! Pinatahimik siya, silence! Tapos ang pinagalitan po, yung tatay. Alam niyo sinabi doon sa tatay? Sabi doon sa tatay, you would do well to teach your daughter to hold her tongue in a man's presence. Ano ibig sabihin nun? Turuan mong gumalang yung anak mo. Anong sabi po nung tatay kay Mulan? Sabi po niya, Mulan, you dishonor me. Anak, pinahiya mo ako. Ilang beses po nating napahiya ang ating mga magulang. Ano pong mga desisyon sa buhay ang ating ginawa na sumira po sa imahe ng ating mga magulang? Meron ba sa inyong gumawa ng masamang bagay at hindi man kayo nahihiya? Nahiya po ng lubha yung magulang ninyo. Huwag na ho kayo magtaas ng kamay. Baka mahiya po sila ulit. Bakit ho ako dito nag-uumpisa? Kasi kung tatanungin ko tayong lahat dito, mayroon ba tayong pagkakataon na nabigyan po natin ng kahihiyan ang ating mga magulang? Tingnan ho natin kung gaano karami sa atin ang nakaka-relate dyan. Sino dito kahit isang beses sa inyong buhay nakagawa, nakapagsalita tayo ng mga bagay na pwedeng magbigay kahihiyan sa ating magulang, can put our parents to shame? Can you raise your hand? Hello. Di ba? Lahat tayo guilty. Ano mangyayari dito? 20% na lang matitira sa atin. Bakit? Kasi ito po yung pinakamahirap na bagay, kaya ito ang inuna. Tingnan niyo po, sinabi sa Proverbs 6:20-22, My son, magulang ito, nakausap ay anak. My son, observe the commandment of your father. Do not forsake the teaching of your mother. Huwag niyong kalimutan yung tinuro ng magulang ninyo. Bind them continually in your heart. Tie them around your neck. Ibig sabihin, ikabit niyong maigi sa inyo yung mga natutunan niyo from your parents. When you walk about, they will guide you. Bakit natin hindi kakalimutan yon? Kasi daw pag tayo'y naglakad sa buhay, yon ang magiging gabay. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will talk to you. Nakakatakot naman ito. Pag nagising ka, silang kausap mo. Bakit ito mahalaga? 58% of all the children in the Philippines today are children out of wedlock. Ibig sabihin po, sila po ay naging anak labas sa kasal. Kaya marami pong kabataan ngayon, hindi nila kilala yung kanilang magulang, o di kaya naman, kilala nila, pero hindi nila nakikitang magkasama ang magulang. Marami ho tayong daraan ng pagsubok because family is the basic unit of society. At kung broken po ang pamilya, huwag tayong mag-expect na gaganda ang sibilisasyon. Kasi kung may problema na tayo at the granular level, what will happen kung i-expand mo yan? Gawin mo yang malaki. Pag-usapan natin ng bansa. Kita po ninyo yung problema. Kaya nga po, ito ay practice natin. Submitting to authority. Respecting authority. Ang unang authority kinikilala po ninyo, pag kayo ay pinanganak sa mundong ito, ay magulang. Hindi nyo po kilala kung sinong president nung pinanganak kayo.
Pwede nyo i-research, pero nung lumabas po kayo sa sinapupunan ng nanay ninyo, wala ho kayong kilala. Hindi nyo kilala si mayor, si barangay captain. Ang alam nyo lang na bossing ay yung nanay ninyo at saka yung tatay ninyo. Yun ang training ground natin. Tingnan nyo, Romans 13:1-2. Every person is to be in subjection to governing authorities, for there is no authority except from God. Walang ibang autoridad na itinatalaga sa mundo kundi yung galing sa Panginoon. And those which exist are established by God. Kahit ayaw nyo sa kanila, by God's destined plan, sila ang authority. So susunod tayo sa kanila. Pang-apat po, it leads to God's blessing. Pinakita ko po sa inyo, di ba? Ang blessing po, your days may be prolonged. Hahaba daw po ang buhay ninyo pag tayo po, we honor our father and mother. Kaya ho hanggang ngayon buhay pa ako. Kaya hindi pa ako mamatay-matay. Kasi my days were prolonged by God's grace because I learned to honor my parents. Napakahirap po nito. Tingnan ninyo. Sa Ephesians 6:1-3. Sabi dito, children, taas ho kamay ng mga children, anak. Tayo muna mga anak. Anak, tayo. Kung anak po kayo kahit anong edad ninyo, tayo kayo. Bilang mga anak. Siyempre, lahat anak po. Wala naman pong mananatiling nakaupo dahil hindi siya anak. Paano ka lumabas sa mundong ito? Di ba? Ano ho ang utos? 1, 2, 3, go. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang pagsunod po sa magulang, okay, alam ko hindi lahat ng magulang perpekto. So, tinitingnan ko ho kayo, mukhang okay naman po mga magulang ninyo. Maganda naman ang kinalabasan. Di ba? Okay naman. Pero ito pong tatandaan ninyo. You have to obey them in the Lord. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang kayo basta sumusunod sa kanila, pero ginagawa nyo yung pagsunod, obedience, ginagawa nyo siya for God's glory. Malinaw po? Basahin natin ang susunod. Verse 2. Yung dilaw lang. 1, 2, 3, go. Honor your father and mother. Sabi, obey. Tapos honor. Magkaiba yun. Magkaiba talaga kasi yung obey po inutos sa mga anak. Habang bata pa kayo. Ngayon yung iba ho sa inyong nakatayo dahil lahat naman tayo ay anak, pero yung magulang nyo ay wala na. Di ba? Wala na sila ngayon. You just honor them. So ibig sabihin lahat tayo bilang anak, tungkulin natin, bata or matanda man kayo, you have to honor your father and your mother. Malinaw po? Upo na ho kayo ulit. Marami ho tayong tayo at upo today para hindi kayo matulog. Number 3, verse 3, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Sa Proverbs 3 po, itong sinabi, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. Biblia na po ang nagsasabi, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sumunod ka kay nanay at tatay. Ganun po yun. Kayo, kala nyo kakanta ha? Peace they will add to you. Sabi po ni Billy Graham, God's commands are not given to restrict us. Alam ko po, sino naka-experience dito yung parang feeling ninyo, yung parents ninyo, so strict. Parang masyadong stricto naman. Bawal yan. Huwag ka lalabas yan. Bawal daw lumabas. Uupo ka. Uupo ka na naman. Bawal ding maupo. Bubuksan ko na yung rep. Bubuksan na naman yung rep. Sasarado ko na yung rep. Ano yung gagawin ko? Alam ko na, magko-computer. Magko-computer ka na naman! Bawal ding mag-computer. Anong gagawin ko? Ano ba yan? Wala kang ginagawa. Ano sasabihin natin sa magulang natin? Di ba? Ang gulo mo. Pag ho kayo ay nahihirapan, mag-honor ng magulang. Ito ang tatandaan ninyo.
Lahat ng inutos ng Diyos, hindi para tayo ay pagbawalan, limitahan. Ito po ay para bigyan tayo ng pagpapala. I don't know if you have heard about the blue zones. Mayroon pong 5 blue zones. Ito po ang mga region kung saan pinakamaraming nakatira doon na tao na matanda na. Lampas na ho sila ng 90 or 95, I think. Sa United States, sa Loma Linda, sa Costa Rica, sa Nicoya, sa Sardinia, sa Italy, sa Icaria, sa Greece, at sa Okinawa, Japan. Bakit kaya? Napakaganda po nitong natutunan nila sa Blue Zone ng Japan. Mahaba daw po ang buhay ng mga tao doon. Guess why? Because they give their parents honor. Ginagalang nila ang kanilang magulang, so nag-aalagaan sila. Habang pinapalaki sila ng magulang, tumatanda yung magulang, yung mga anak, nung sila na po ang malaki, sila naman nag-aalaga dun sa magulang. So tumatagal at humahaba at nagiging healthy po talaga ang buhay nila. Kasi nagagawa po nila yung tama eh. Nagagabayan, lumalaking sama-sama, yun po yung magandang epekto. Ito, walang biblical dito. Pero pinapatunayan po nito na totoo yung sinasabi sa Biblia. That if you are able to honor your parents, mas happy ka, mas healthy ka, mas alive ka. Kayo po ba gusto nyong i-honor ang parents ninyo? Mukhang ayaw nyo talaga. Kaya, bubugbugin natin kayo sa message today. 5, dishonoring our parents is very, very serious. Si Paul Tanchi kanina umaga, dinagdagan pa niya ng isang very, 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 very serious. Bakit? Gano'n kaseryoso yan? Tingnan ninyo ang unang beses na merong hindi gumalang sa kanilang magulang. Genesis chapter 9 verse 20 to 22. Noah began farming and planted a vineyard. Pagkatapos ng baha, nagtanim si Noah, nagkaroon ng vineyard. He drank of the wine. Nalasing po. Oh, ang sarap naman ng vineyard dito. Ang daming grapes. Ang tamis, ang tamis. Kumain ng kumain. Ayun, nalasing. So nalasing, uncovered himself inside his tent. Naghubad ho siya at nakatulog doon sa loob ng tent. Ano nangyari? Si Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his 2 brothers outside. So nakita niya, nakahubad yung tatay. Ay, nakahubad si daddy. Kuya! Ang pangalan po ng kapatid niya si Shem tsaka si Japet. Shem! Japet! Si daddy. Nakahubad! Lasing! Hindi ko alam kung ganun po yung sinabi niya, pero ganun nga nangyari. Ano nangyari? Nagising po, ginawa nung 2 kapatid niya, ha? Nakahubad? O sandali, kukuha kami ng kumot. Kumuha ho ng kumot, naglakad ho sila patalikod. Pumasok ho sila dun sa tent, kung saan nakahiga si Noah, hindi nila nakikita yung hubad na katawan ni Noah. Tapos nilagyan ho nila ng kumot. Tapos saka ho sila lumabas. Bakit? Nagbibigay galang sila dun sa kanilang tatay. Ano ho nangyari pag gising ni Noah? Sinumpa ho si Ham. Sabi niya, "Cursed be Canaan. A servant of servants he shall be to his brothers." Bakit ko ito binibigay sa inyo? Malalaman po ninyo na itong mga taong pinili ni God na tawagin niyang Israel, ang kinongker nilang lupain, ang tawag doon ay Kanaan. Ito po ay lupain ng lahi ni Ham. Ano ibig sabihin yan? One of the earliest shadows behind Israel's inheritance of Canaan begins with a son dishonoring his father. Biruin po ninyo itong gyerang nangyayari ngayon sa Israel. Yung kaguluhan tungkol sa lupain, nagmula sa iisang dahilan. May batang hindi gumalang sa magulang. Ganong katindi. O ngayon, matatakot ba tayo niyan? Patakutin ko kayo ha. Anong parusa pag hindi mo ginalang ang iyong father and mother? Ang konyo. The eye that mocks a father
and scorns a mother. Paano nyo ba minamak yung father or mother nyo with your eyes? Pag sinabing, umagang-umaga, paggising ninyo, ang daming sinasabi, tapos gumanto po kayo. Yung mga ganyan, ang hihilig nyo dyan. Di ba? Yung umiikot, kala mo roller coaster yung mata. Makairap, parang di ba? Parang inaway ka. Ganyan. Anong mangyayari sa inyo? Tingnan nyo, sabi the ravens of the valley will pick it up. Susugurin ka daw ng mga ibon, tutuklawin daw yung mga mata mo, tatanggalin. The young eagles will eat it. Bakit ganun? Kasi wala kang galang. Tingnan yung parusa sa kanila. Sa Old Testament po, ito ay part ng law nila. If any man has a stubborn and rebellious son, mga magulang, taas kamay ng mga magulang na merong maliit na anak. Magulang na may maliit na anak. Okay, magulang na merong teenager. Magulang na may adult child. Ibig sabihin, malaki na po yung anak ninyo. Okay, makinig kayo mga magulang. Gamitin nyo to, joke lang. If any man has a stubborn and rebellious son who will not obey his father or his mother, and when they chastise him, he will not even listen to them. Anong ibig sabihin yan? Kunyari may pasaway kayong anak. Anak, wag kang tumayo, wag kang tumayo. Tumayo pa rin. Anak, sinabi ko na sa'yo, di ba? Wag kang tatayo. Paluin ko yung hand mo. Akin na, bad boy. Bad boy. Tumayo pa rin. Anong gagawin? His father and mother shall seize him. Gaganunin mo, seize, di ba? Seize him, bring him out to the elders of his city at the gateway of his hometown, and then i-announce mo sa elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. So, ibig sabihin, hindi na to tutoy. Tutoy, halika, sunod ka dito. Malaking anak na to. Kasi pwede na ho siyang magmatakaw, kain na lang ng kain, at maging manginginom. Ibig sabihin, matanda na yung magulang nito. Hinila na ho nila yung anak nila. Wala kang pakinabang dito. Halika dito. Tapos i-announce siya doon. All the men of the city shall stone him to death. Babatuhin siya ng bato. Tapos babatuhin niya ng tinapay. Hindi, joke lang. Babatuhin siya ng bato hanggang siya'y mamatay. So you shall remove the evil from your midst, and all Israel will hear of it and fear. Bakit ganon? Because our parents become our first education in submission. Ako po ay masunuring bata. Sobrang masunuring ko. Pag sinabi ng nanay ko, anak, wag yan, hindi yan Christian. Kinabukasan makikipag-break po ako. Ganun ako klaseng, pag sinabi ng nanay ko, mag-aaral ka sa bakasyon. Pinaka-ayoko po yan. Kasi yung nanay ko dati, pag kami bakasyon na, mag-e-enroll po yan. Bibilin lahat ng libro. Bakasyon to ha, bakasyon. Pagdating sa bahay ng mga librong nakatali, araw-araw basahin mo to ha, mag-aaral ka. So every day ng bakasyon, meron po akong lesson. Bakit? Para pagpasukan, alam ko na yung lesson. Teacher, what is the square root of... Hindi, joke lang. Ganon. Matalino ka, kaya lagi ako top 1 dati. Hindi nila alam nag-aaral ako pag bakasyon. Ba? Bakit ako sumusunod? Kasi doon ako natututo. Doon ko nakikita, parang may plano siya. Parang gusto niya maging matalino ako. Kaya naging matalino talaga ako noon. Isa ho sa pinakamalalang disobedience ko sa aking magulang ay nangyari nung high school ako. Nung high school ako, sinabi ho na meron kaming camping. Magka-camping kami sa Antipolo kasama ang iba't ibang eskwelahan. Nagpaalam ako sa nanay ko, this is the first time in my life na ako ay magka-camping. Nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, anak, wag ka nang sumama. Wag na, wag na. So dahil di siya pumayag, nagpaalam ako sa tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, Daddy, may camping kami. Hindi sila nag-uusap. So yung daddy ko, mag-camping ka. Ito ang tent. Sige, ganyan. So, punta ako sa nanay ko. Mami, pinayagan ako ni Daddy.
Pwede ako mag-camping. Sabi ng nanay ko, sabi ko sa'yo, di ba, hindi ka magka-camping? So litong-lito na po ako. Nababaliw na ako. Kaya sabi ko, dahil hindi ko alam ang gagawin ko, magdidesisyon na lang ako sa sarili ko. So pumunta ho ako sa eskwela ang kinabukasan, sabi ko sa mga kaklase ko, hindi ako pinapayagan eh. Pero kung ililibre niyo ako, baka payagan ako. Nag-ambagan ho sila ngayon. Ching, 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 ching. O, register ka na. Okay, uwi ho ako. Mami, bayad na yung registration. Ha? Bakit? Sabi ko sa'yo, di ba? Pumayag na po si daddy. O, ikaw bahala. Sige, ganyan. Sa camping na pong yun, doon po ako namolestya. At higit 2 taon naming inilaban. Marami hong hearing, marami hong pagdinig ng kaso, marami hong pagsampa ng kaso, pakikipag-usap sa pulis, pakikipag-usap sa huwes, pakikipag-usap sa abogado. Paulit-ulit ko hong kinikwento kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang maghirap po kami dahil wala na ho kaming pambayad sa abogado. Lahat yon dahil pinili ko na wag sundin ang magulang ko. The lesson was a hard lesson to take. But I thank God for that lesson. Because after what happened to me, I realized I am to honor and respect the decision of my parents. Kaya ho nung high school ako, kapag ho may field trip at sinabi ng nanay ko, hindi ka sasama, hindi ako sasama. Ayoko nang mapahamak ulit. Pero syempre, pasaway tayo. Kaya marami pa rin ho akong ginawang kalokohan. Punta na tayo sa point number 2. What does it mean to honor my parents? Paano nyo ba pwedeng i-honor ang magulang ninyo? Proverbs 1:8-9. Hear, my son, your father's instruction. Pakinggan nyo ang turo ng tatay nyo. Do not forsake your mother's teaching. Huwag nyo pong kalimutan ang turo ng nanay nyo sa inyo. Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments about your neck. Kumbaga parang medal mong isusuot yung mga bagay na natutunan mo mula sa iyong magulang. Tinanong ko ho ang D-group namin. Sabi ko, ano ang mga bagay na natutunan ninyo na nagpapasalamat kayo sa magulang ninyo? Kasi ho, pinagawa ko ito kay ChatGPT. May batang natuto na maging pasensyoso, mayroon pong batang natutong magluto, mayroon pong batang natutong mag-aral, natutong mag-arts, natutong magtanim. Ito, babasahin ko yung ilan sa mga sinabi nila. Natuto akong magbutingting sa mga bagay sa bahay dahil lagi akong nag-a-assist sa tatay ko nung bata ako. Natuto akong mag-delegate kasi yung tatay ko nag-uutos sa construction workers niya. Kaya itong disciple kong to, palautos. Foreman na foreman po ang dating. Meron naman akong coach, fitness coach na disciple. Sabi niya, sporty ako kasi bata pa lang, pinagwa 100-meter dash na kami sa kalsada nang nakachinelas. Tapos magse-stretching after. Meron pong natuto to submit to authority, natutong mag-play ng instrument, natutong maging punctual, natutong mag-spend below the means, natutong magligpit, kasi yung magulang laging naglilinis. Hindi ko alam kung ano itsura ng magulang na laging naglilinis. Yung pagkagising nyo pa lang po, nagpupunas na kayo. Pag bago kayo matulog, nagwawalis po kayo. Yung anak nyo, parang ang tingin niya, ganun pala mabuhay. So natuto siya. Nagwawalis-walis na rin siya, no? Eto, may mga natutong kumanta, natutong manood ng pelikula, learn to value and respect authorities. At pagdating sa respeto, meron ho akong gustong i-share sa inyo. Yung isa kong disciple, sabi niya, ito natutunan niya sa nanay niya. Kapag daw yung tatay po niya ay difficult, ibig sabihin medyo mahirap pakisamahan. Nakita niya yung nanay niya, may respeto sa tatay niya. At yung nanay niya, paglilingkuran pa rin yung tatay niya. Anong epekto nun sa mga anak ninyo, mga nanay? Ang epekto nun sa mga anak ninyo, mataas ang tingin niya sa inyo. Meron ding pwede namang mataas ang tingin niyo sa nanay niyo pag kunyari, sabi nung tatay niyo, ayoko niyan. Anong ayaw mo? Hindi pa pwede yan, ko ha? Pwede rin tayong matuwa doon. Idol ko talaga tong nanay ko. Ha? Pero anong tinuturo niyo sa anak ninyo?
Ano po tinuturo nyo sa anak ninyo? Sasabihin ng mga nanay, tinuturuan ko siyang lumaban. Pero hindi nyo ho siya tinuturuan kung paano gumalang. Hindi nyo ho siya tinuturuan kung paano hahanapin, kunyari lalaki yung anak ninyo, kung paano hahanapin yung babae na marunong mag-submit sa kanyang asawa. Nakikita po ninyo yung nagiging challenges? Pero kapag lahat ho tayo may natutunan sa ating mga magulang. We honor our parents when we value what we learned from them and live out to be better individuals. Isipin niyo po ngayon, dyan sa upuan niyo ngayon, anong pinakamagandang bagay na natutunan mo galing sa magulang mo? Na ngayon nakatulong sa pagkatao mo. It helped who you are today. Ano po yun? Pwede niyo i-share sa katabi niyo, bulong niyo lang po. Natuto akong kumupit. Hindi, wag yun. Ano ang natutunan niyo sa magulang ninyo? Disiplina, oo, gumising ng maaga. Ano pa? Maging selfless, maging mapagbigay. Natutunan niyo ba na pag may nangangaroling, patawad po, yun ba? Ano natutunan niyo sa magulang niyo pag may tumawag sa telepono? Hello? Nandiyan po ba si Mrs. ganito? Sino po sila? Ito po yung bangko, ganyan. Mami, bangko daw! Sabihin mo, wala ako. Wala daw po siya. Nangyari ba sa inyo yun? Hindi naman. Mayaman kasi kayo no? Pero may ganun Anong natutunan nyo sa inyong mga magulang? Paano ba natin sila pwedeng i-honor? Una, respect them in speech. Dahil kayo po ay mga anak, galangin natin sila sa ating salita. Maraming beses po akong pasaway pagdating sa ganitong bagay. Matalas po ang aking dila. So many times, I would hurt my parents. Kapag ako ay sumagot sa kanila ng pabalang, alam niyo naman po ako, debater po ako Parang gusto ko mag-abogado, kaya lagi ako may dahilan. Pero hindi yun honoring sa magulang. We have to respect them in the way we talk. Sabi ko sa Exodus 21, he who curses his father or mother shall be put to death. Naalala ko namura ko po yung nanay ko. Di ba kinuwento ko na sa inyo? Naalala niyo kwento? Ang ingay nung nanay ko, isang umaga, ang ingay. Tapos sumarado yung pinto. Hanggang bago siya lumabas, nagpe-fade away yung boses niya. Nadidinig ko pa din. Sa sobrang irita ko, kinuha ko yung cellphone ko. Nag-type ako ng mura, ng bad word. Ang ingay mo. Kakagising ko lang. Napindot ko yung send. Alam niyo yung mga lumang cellphone, yung pag nag-send ka ng message, mapupunta siya sa outbox. Kasi nagse-send pa. So nakita ko sa outbox. Dinaisek ko yung cellphone ko, pinagbiyak-biyak ko. Tapos binalik ko ulit. Wala na sa outbox. Hindi, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tapos lumabas po ako ng bahay, nag-aabang ako sa labas. Hindi ako makahinga. Maya-maya dumating yung tricycle, sakay ang nanay ko. Maga ang mata at pagbabaho, hindi ako pinansin. Naglakad lang papunta dun sa iskinita namin. Sabi ko, Mami, sorry. Sabi ng nanay ko, wag mo akong kausapin. Tapos nag-impake ng gamit ko, pinalayas ako. Bakit? Hindi ko siya narespeto ano ngayon kung maingay ang nanay? Mas mabuti nang maingay ang nanay kaysa yung nanay walang kibo. Hindi mo alam kung okay pa siya. At least pag maingay si mami, thank you Lord, buhay pa siya. Natutuwa ba talaga kayo dyan? Ephesians 4:29. Huwag kayong magpapakawala ng kahit anong masamang salita. Lahat ng lalabas sa inyong salita, good dapat for edification. Pangalawa listening and learning. Makinig. Pakinggan natin ang magulang. Hindi laging tama ang magulang. Huwag ko kayong maniwala na lagi silang tama. Pero hindi tama na hindi makinig sa magulang. Pakinggan muna sila. Malay mo may point naman sila. Ano pong gusto niyong sabihin? Hindi, sinasabi ko naman sa'yo, ganito, ganyan. Makinig ka, process mo, ano yung sinasabi niya. Tapos after niya magsalita, okay, ang point niyo po ba, Mami, Daddy,
Ito po, summarize mo, synthesize mo. Oo, yan nga. Yun, okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Di ba? Di mas maayos ang usapan natin. Pangatlo, gratitude and value. Gratitude. Kayo ba'y nagpapasalamat sa magulang ninyo? Hindi tayo nagte-thank you. Pero kung makakain tayo, wagas. Di ba? Kung kumain ka yung kinainan mo, nilagay mo lang sa lababo. Maya-maya, kakain ka ulit, 2 na yung plato. Tapos ikaw pagalit. Yung magpasalamat ka naman na parang, thank you ma'am, ang sarap ng pagkain. Alam niyo yung tatay ko po, hindi siya palaging may trabaho. So minsan siya ay nasa bahay lamang. Pero hindi siya walang silbing tatay. Kapag wala siyang ginagawa, siya ang naglalaban ng aming mga damit. Tapos pag nalabahan na po yan, isasampay po niya yan. Pag sinampay po niya yan, ang hope niya sana naman merong kusa yung mga anak ko na sila na ang magtiklop. Pero dahil masipag kaming mag-aral, aaral lang kami. Yung tatay ko na rin magtitiklop. Isasalansan po niya yung mga damit ko, damit ng kapatid ko, damit ng isa kong kapatid, at damit nila. Sasabihin po niya sana, lagay niyo na sa cabinet niyo. Pero nakikita niya, nagsusunog ako ng kilay sa aral-aral ko. Sige na nga, ako na rin maglalagay. Tapos walang thank you. Nakikita po ninyo? Kailangan nating magpasalamat sa kanila. Kailangan natin ding alagaan. Responsibilidad po nating alagaan, i-honor ang ating mga magulang. Ang mga Hudyo po tumatakas sa utos na ito. Tingnan ninyo, sabi ni Jesus, honor your father and mother. He who speaks evil of father or mother is to be put to death. Pero anong ginawa nila? You who say, whoever says to his father or mother, whatever I have that would help you has been given to God. Ibig sabihin po ganito yan. Yung mga anak po, meron silang pwedeng ibigay sa kanilang magulang bilang tulong. Pero gumawa sila ng batas. Ang batas po nila, pag sinabi nilang itong mga bagay na to, I will offer it to the Lord. Ibig sabihin, hindi na nila pwedeng ibigay sa magulang. Ang expectation po, ibibigay na lang sa temple. Pero syempre, anong ginagawa ng mga taong yon? Kung hindi mo ibibigay sa temple, sa'yo na lang siya. Pinagdamutan mo na yung magulang mo. Yun po yung nire-rebuke ni Jesus dito. He is not to honor his father or mother, and by this, you invalidated the word of God for the sake of your tradition. Magpo-provide po tayo sa ating mga magulang, pero sabi rin sa atin, hindi pa pwedeng nila paghandaan yung kanilang pagtanda. So kung kayo po ay may magulang pa ngayon na nagtatrabaho, kausapin niyo po sila. Sabihin po ninyo, mag-prepare po kayo. Mag-prepare po kayo sa retirement. I-encourage niyo sila, Ano ba yung ginagawa natin? Mga pag-ibig, ano pa yung iba? SSS, PhilHealth, etc., etc. Ayusin po ninyo yon para sa kanila. Mag-ipon, paghandaan, turuan ang ating mga magulang. Ngayon, paano ko i-honor ang aking parents? Hindi nyo po kailangan magbulag-bulagan. Kung may mali pong ginagawa ang magulang ninyo at kailangan sabihin ninyo na mali yun. Ako po ay natuto, ginalang ko po eventually, dati galit na galit ako sa tatay ko, eventually ginalang ko po ang tatay ko. Pag may nakikita akong ginagawa niyang masama, kunyari nagyoyosi siya dati, sinasabihan ko siya, huwag ka nang magyosi, ikakamatay mo yan. Sabihan po ninyo, yung inyong magulang. Pag nagmamajong, majong na lang ng majong, tong-its na lang ng tong-its, inom na lang ng inom. Wala akong pang-ospital sa iyo. Pumirmi ka. Ikaw naman ang pumirmi sa bahay. Bawal ka lumabas. Hindi, galangin po natin sila. Ito, tayo ang mamaya na tatayo. We are not just securing a blessing when we obey and honor our parents. We are honoring God when we do. Gusto ko pong tumayo ngayon ang lahat ng magulang, parents. Tayo kayo. Kung kayo ay may anak, tumayo po kayo. Binibigyan lang po natin sila ng panahong tumayo dahil yung mga parents, mabagal tumayo. Slow mo po parang, ayan, nakatayo na po sila ngayon.
Okay. Basahin po natin ang Ephesians 6 verse 4. 1, 2, 3, go! Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mga magulang, sa Tagalog po, i-translate ko para sa inyo. Mga magulang, kasi fathers lang po nandito, pero technically, it refers to parents. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Parents, we have to admit that we are doing things that are causing our children to rebel. May mga bagay tayong ginawa noon o parahil ginagawa ngayon na nagbibigay ng dahilan sa inyong mga anak to disobey and to not honor you. Why? Because you are not following God's instructions. Bring them up instead in the discipline and instruction of the Lord. Minsan po, magulang ang nagiging dahilan ng pagre-rebelde ng anak. Bakit? Yung temper po ninyo, yung init ng ulo, gumalaw lang po, ano ba yan? Galit agad. Pwede naman pong kalmado lang. Ako po, may teacher ako. Nilagay niya yung apo niya sa lamesa namin. Naglalaro po yung apo niya. Tapos nahulog. Habang nagtuturo po siya, nahulog yung apo niya. Alam mo yung ginawa ng teacher namin? Sa amin ng teacher buhay ka pa. Di ba? Hindi ho niya, sinabi ko sa iyo, ang kulit-kulit mo, hindi ho niya ginanon. Bakit? Nasa publikong lugar po Mamaya ka sa akin. Dapat ganun po. Yung mga anak po ninyo pagpasaway, katulad niya, mamaya po siya. Di ba? Oo. Anak, bored ka ba? Bored in the house? Mamaya ka sa akin. Di ba? Ayusin ho natin yung pakikitungo sa ating mga anak. At higit sa lahat, instruction of the Lord. Minsan marami tayong mga binibilin sa kanila. Kala mo, kayo ang nagsulat ng batas. Ituro nyo sila sa law ng Panginoon. Ituro nyo sila sa salita ng Diyos. Anak, hindi naman ako ang hindi mo sinusunod. Ito ang Bible, basahin mo. Anong sabi dito? Ganun po yung sinasabi dito, no? Isa pa, Colossians 3. Basahin ho natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Do not exasperate your children so that they will not lose heart. Babasahin ko iso sa Tagalog. Mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Actually, ulo dapat yan. Pero sige, loob na lang. Baka masiraan sila ng loob. Ibig sabihin, with so much discouragement in the house, talagang wala hong confidence yung mga anak ninyo. Kayo ho ang magtitimpla nun, mga magulang. Paano magiging mabuting tao ang anak kong ito? Hindi po bawal mamalo, hindi po bawal magdisiplina, hindi po bawal mag-grounded, pero lahat ito gawin in a reasonable way. At iparamdam sa mga anak ninyo na kaya nyo ito ginagawa ay dahil mahal nyo sila. Malinaw po? Makakaupo ho kayo mga magulang. Mga anak, tumayo po kayo. Yung mga magulang na kanina, upo na kayo. Oo. Yung mga anak pa lang, anak pa kayo. Oo, yan, mga anak. Okay. Basahin po ninyo ito. 1, 2, 3, go. There is duty assigned to parents, but our duty to honor them stands, whether they fulfill theirs or not. Nakikita po ninyo ang ibig sabihin yan? Mag-o-honor tayo ng mga magulang kahit hindi ho nila ginagawa yung kanilang mga dapat gawin. Sabihin nyo, ang hirap naman nun. Ang unfair naman nun. Sa palagay nyo po ba si Jesus, nung pinapahirapan siya, sinabi, unfair naman. Huwag naman masyadong malakas yung pukpok. Ang unfair naman. Loko-loko kaya tong isang batang to. Hinay-hinay lang. Nagreklamo ba si Jesus nun? Hindi, di ba? Dahil ang tungkulin po natin, i-honor ang ating mga magulang. Bigyan sila ng galang,
iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Dahil kahit hindi sila perpekto, magulang natin sila. Makakaupo po kayo mga anak. Sinabi po sa Galatians 6, eto na. Paano kung ang magulang ko pasaway? Paano kung ang magulang ko grabe? Masyadong talaga, parang nakakasakit ng damdamin eh. Or paano kung yung magulang ko, may problema kasi mga parents, minsan yung mga anak ninyo, kaya hindi nasunod sa inyo. Kasi nakikita nila yung hypocrisy. Sinasabi ninyo, magsimba ka. Pero sa bahay po ninyo, parang walang nagsimba. Diba? Nakikita po na parang kayo po gusto nyo tumino ang buhay niya, pero kayo hindi tumitino. Mga anak, kung ganyan ang magulang ninyo, tungkulin ninyong kausapin sila ng maayos. Tingnan niyo Galatians 6:10. While we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of faith. Anong gagawin? Paano ko ire-rebuke ang magulang ko? Alam kong maling ginagawa ng magulang ko, paano ko siya ire-rebuke? 1 Timothy 5, tingnan po ninyo. Do not sharply rebuke an older man. Okay? Huwag niyo po siyang ire-rebuke basta-basta. Yung matatalim na salita. But rather, appeal to him as a father. Ibig sabihin may paggalang, Dad, you know I love you, right? Yan, may mga English yan. Para cute pakinggan. Dad, you know I love you, right? But this is wrong. It's so wrong. Ganon. Yun ang starting point. Okay? Okay, Mommy. Mom, I love you. You're the most beautiful woman in the world. Anak. But Mom, stop shouting. Di ba? Pero kung ang approach nyo kay nanay, Mami, sigaw ka lang sigaw. Hindi naman ako sumisigaw ah. Di ba? Ganun mangyayari. Kalmahan lang natin. Ma'am, parang narinig ng kapitbahay yung utos mo. Talaga ba? Kasi masyadong malakas, ma'am. Ganon. Ba? May respeto, appeal. The older women as mothers and the younger women as sisters. Tapos, anong gagawin? Ia-appeal, makikiusap tayo. Bakit pwede nating i-correct ang parents natin? If we are following God and we know that our parents are disobeying God, you can correct them. But you have to honor them. You still have to honor them. Because God's word is our source of authority whenever there is a need to call out and correct our parents. But we must do it in a respectful way, keeping their honor intact despite the painful bite of truth. Naintindihan po natin? Malinaw po. Pakilala ko kayo sa nanay at tatay ko. Ito po ang tatay ko. Ito naman po ang nanay ko. Ito po ay picture namin nung ikasal ako. Malalim po ang galit ko sa aking tatay nung bata ako. Dahil ang aking pong iniisip ay nanay ko lang po ang kumikilos. Nanay ko lang po ang nagtatrabaho. Nanay ko lang po ang sumisweldo. Masama po ang tingin ko sa tatay ko nung bata ako. Dahil kahit pinilit po niya akong mag-basketball, hindi ho ako natutong mag-basketball. Kaya kahit basketball player po siya. Pero nung nangyari po sa akin, yung molestation, tatay ko po ang kasama ko na umakyat ng antipolo para humarap sa mga hearing. Kasama ko po ang tatay ko sa jeep. Hawak po niya ang aking kamay. Pagbababa po, aakayan niya ako. Pagkatapos ng hearing, yayakapin niya ako. At lahat ng sama ng loob ko sa tatay ko ay nabura. Dahil sabi ko, napakasama akong anak. Pero napakagrabe yung pagmamahal ng tatay ko. Kaya ngayon mataas ang tingin ko sa tatay ko. Kapag ayaw gumana ng flash sa bahay ko, tinry my best ko naman po. Daddy, bumabaha sa banyo. To the rescue ang tatay ko. Pag nabanggaho ako ng kotse,
to the rescue ang tatay ko. And so I honor my dad. This is my mom. I talk about her quite a lot in our services. My mom brought me close to the Lord. Hindi ko siya nagpapigil kahit napakapasaway ko. Araw-araw ho pupunta yan sa kwarto ko at ipe-pray over po niya ako. Gising na po ako nung mga panahon na yun, pero nararamdaman ko ho yung kanyang pagdarasal. Kasi pasaway po ako nung college. Magdadasal po yan, iintindihin po ako, makikiusap kapag masyadong kalokohan na po ang ginagawa ko. Kaya po nung umalis yung nanay ko, nung sila ay naghiwalay, pwede akong magalit sa kanya ng napakalalim na galit. Bakit mo kami iniwan? Bakit ka sumuko? Pero hindi kong magawang magalit sa kanya. Alam niyo po ang nanay ko, pinapalo po ako niyan. Tsinelas, sinturon, hanger, walis tambo. Pinapaluhod po ako niyan sa monggo habang nakaganito. Kasi hindi ako makakabisado. Kasi pagod na yung utak ko. Never akong nagalit sa nanay ko. Alam niyo kung bakit? Ang talino ko kaya. Joke lang. Pero higit sa lahat, kahit malayo yung nanay ko, kahit hindi ko siya kasama, alam kong mahal na mahal niya kami. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Yung iba ho sa inyo, sasabihin, imposible kong ma-honor yung magulang ko. Ang sarap mo siguro ng mga sinasabi mo, Pastor Paul, kasi ikaw okay yung magulang mo. Yung magulang ko, ganito ginawa sa akin. Hindi kami pinapakain. Hindi kami naalagaan. Sinasaktan kami. Ngayong araw na to, piliin yung magpatawad. Kasi may kailangan lumaya dito. Hindi sila, ikaw. Kapag pinanghawakan mo ang galit mo sa iyong magulang, hawak mo ang galit. Baliw na ba kayo? Nababaliw na ba kayo? Hindi niyo alam kung iiyak kayo or tatawa? Welcome to the family. Okay. Tandaan po ninyo ito. Kahit anong sama ng experience ninyo sa kanila, tungkulin nating magpasalamat sa kanila. Paano? Paano ko gagawin yon? Tingnan nyo, pinangako ng Diyos. Sa Ezekiel 36, sabi niya, I will give you a new heart. Put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Kaya niyong gawin yan, mga kapatid. So ngayong araw na ito, gusto ko hong magbigay pugay sa mga magulang. Sumulat ho ako ng tula. Gusto ko hong ariin ninyo ang tulang ito. At hayaang mangusap ito sa ating lahat ngayong araw na ito. Tulang parangal para sa aking mga magulang. Noong ako ay musmus pa, hawak nyo ang aking mga kamay. Sa bawat pupuntahan at lalakaran, ang mga ito ang aking gabay. Sa kabila ng kulit at pagpupumiglas, hindi kayo bumitaw. Hindi kayo kumalas. Hawak nyo akong mahigpit sa aking pagtawid. Hawak nyo'y may diin din kapag may balakid. May paghila kapag ako'y sumusobra na. May malumanay na pag-akay kapag ako'y nanghihina. Sa aking paglaki, unti-unti rin ang pagkawala ng higpit. Hinahayaan na akong madapa, matuto, kahit masakit. Lingid sa aking kaalaman, may mas malalim na sugat. Ang sugat sa puso ng magulang
na nagnanais na maging maayos ang lahat. Nang ako ay tumanda, may ilang beses ding naligaw. Pero ang hawak nyo ay di na sa kamay, kundi sa dasal ng pusong nag-uumapaw. Nag-aalala sa bawat pagkakamali. Nagdarasal na maitama ang mga desisyon, aral ay manatili. Ngayong ako ay malaki na. Minsan ay nahahawakan ko ang inyong mga kamay. Kamay na kulubot at nanghihina. Pero kamay na bumuhat ng lahat at nag-alay. Hindi lamang lakas, luha, pawis at pasensya. Buong buhay nyo'y binigay, tumutok. Kahit sabi nyo'y malaki na siya. Tatanawin kong utang na loob ang lahat ng sakripisyo. At ibigay ko man ang lahat, paniguradong kulang pa ito. Ako ay ako ngayon dahil minsan niyong pinili. Buhayin natin ang sanggol na ito. Sa Kanya tayo ay mawili. Ngayong kami mag-asawa ay naghihintay. Mabiyayaan ng supling, kami naman ang mag-aalay. Sigurado akong kaya naming maging magulang. Dahil di man kayo perpekto, nasa inyo ang aming paggalang. At ayaw man ng mga anak na dumating ang araw, pasasaan ba't ang buhay ay mawawala rin balang araw. Kaya ngayon, habang buhay pa, sila'y pasalamatan at handugan ng walang hanggang karangalan at pag-ibig na walang katapusan. Tulang parangal para sa mga magulang. Ang tanong ay, hindi ko kayang gawin yan. Hindi maayos ang relasyon naming ng magulang ko. Marami pa rin akong reklamo tungkol sa ginagawa niya. Hindi ako agree. Hindi siya nakikinig sa akin. Kung ano man ang reklamo niyo sa buhay. Tandaan niyo, kaya lang natin kayang gawin ito ay dahil pinakita sa atin ng Panginoong Hesus-Kristong posible. Tingnan ninyo ang John 12:49-50. Sabi ho niya, babalik ho dito yung verse mamaya. For I did not speak on my own initiative, but the Father Himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. I know that His commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me. Anong sinasabi nito sa atin? Pinakita ng Panginoong Hesus-Kristo kung paano siyang sumunod sa kanyang Diyos Ama. At yung pagsunod na yon ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Kung hindi man po perpekto ang inyong mga magulang, hindi pa ho katapusan ng mundo. May pagkakataon pang makabawi. At kung hindi man sila magbago, if your parents will continue to do what they are doing, even if you reached out to them and corrected them, then you look to a perfect Father in the Lord. Because in John 1:12 it says, as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Hindi man po perpekto ang relasyon ninyo sa inyong magulang, sigurado ako, kung tatanggapin nyo yung pagmamahal na inaabot sa atin ng ating Panginoon, mabubuo ho ang pagkatao ninyo. Mabubusog ho kayo ng pagmamahal, magagabayan ho kayo sa tama, at higit sa lahat, maipaparamdam po sa inyo ng ating Diyos. May dahilan kung bakit ka nabuhay. Nabubuhay ka para sa Kanya. Tayo ay pumikit at yumuko.
Kung ngayong araw na ito, na-realize mo na marami kang naging pagkakamali, marami kang naging pagkukulang, hindi pa tapos ang buhay. Pwede ka pang makabawi. Kung gusto mong i-honor, bigyan ng galang, iangat ang iyong magulang, iparamdam sa kanyang pasasalamat, hingin mong tulong ng Panginoon na magawa mo yan. You can pray something like this. You can say, God, I pray, tulungan mo ako na maibigay ang pinakamataas na paggalang sa aking mga magulang. Tulungan mo akong mahalin sila. Tulungan mo akong respetuhin sila. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging magandang testimony sa aking mga magulang. Kung kayo naman po ay magulang at marami kayong pinagsisisihang pagkakamali, hindi man po ibigay ng inyong mga anak ang kapatawaran, you can come to God and ask for forgiveness also. Parents, you can say something like this, Lord, I realize marami akong pagkakamali bilang tatay, bilang nanay. Help me to improve. Tulungan mo ako, Panginoon. Dahil ayokong masira yung buhay ng aking mga anak. Gusto kong maging magandang halimbawa para sa kanila. Mga kapatid, itong mga dasal na to, kung hindi ka nakasuko sa Panginoong Hesukristo, walang mangyayari. Kaya kung never ka pang sumuko sa Kanya, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. If you want to surrender your life to Jesus and let Him take control, siya ang mag-lead sa'yo, siya ang humawak sa'yo, taas mo yung iyong kamay, ipagdarasal kita ngayon. Panginoon, nakikita po ninyo mga kamay na nakataas. Hindi ko alam kung anong pagsuko ang kanilang ginagawa ngayon. Pero ang dasal ko, pagsuko ito ng pagkilala sa iyo. That today of all days, they are making this decision to follow you, Jesus Christ, as Lord and Savior. Paano natin yun gagawin? Lahat ng mga nakataas ang kamay, sabihin nyo, Panginoon, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Linisin mo ako sa aking mga pagkakamali. Tulungan mo akong makabawi. Help me to be a better person, a better son, a better daughter, a better parent. Today, I surrender to you as my Lord and Savior. Simula ngayon, ikaw ang masusunod, hindi na ako. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pwede nyo na pong ibaba ang inyong mga kamay. At sa ating lahat ngayon, kung meron kayong magulang na pwede nyo pa pong bigyan ng honor ngayon, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, at nako-convict kayo ngayon na mag-reach out sa inyong parents at i-honor sila. Can you make a step of obedience? Sa pagtayo ninyo, sabihin ninyo, Panginoon, nagko-commit ako. I will honor my parents. Kung patay na po yung parents ninyo, then you can pray to God and honor them in prayer. If this message moved you, nangusap ito sa inyo, na dapat ngayon, I need to honor my parents. Tumayo ho kayo at mag-commit sa Panginoon. Kung hindi naman kayo na-convict, di maupo lang kayo. Okay lang po yun. Pero kung kinausap kayo ng Panginoon ngayon at sinabi sa inyo, wala nang ibang panahon, huwag mo nang ipagpabukas. Huwag mo nang ipagpa-next week. Pagkatapos ng service na ito, tumawag ka na sa kanila. Pasalamatan mo na sila. Sabihin mo na sa kanila, mahal mo sila. Panginoon, tumatayo kami ngayon in full obedience to what you have commanded us to do. But Lord, we will not be able to fully honor our parents kung wala sa aming puso ang desisyon
na ibalik ang papuri, pasasalamat, at walang hanggang karangalan sa iyong pangalan. So Lord, we worship you, we bless your name, and we honor you today as our perfect Father. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Magandang araw, Jewel. So maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa Ten Commandments. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Handa na tayo. Okay. So para po sa ating unang katanungan, para sa inyo, ano ang pagkakaiba ng sumusunod lang sa tunay na paggalang or honor mula sa puso? Yung dalawang salitang yun ay hinihingi talaga sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay bata, talagang kailangan nating sumunod sa ating magulang. Obey your parents in the Lord. Pero yung honor kasi, walang pinipiling edad yon. Ibig sabihin, bata ka o tumanda ka na. 'Di ba? Minsan mas malakas ka na kaysa sa magulang mo. Hindi nabubura yung utos na yon na kailangan ginagalang yung ating mga magulang. So, siguro yun yung nakikita kong pagkakaiba. Pero kung pagkakapareho, ang tanong natin, parehas na pagsunod sa utos ng Panginoon, ang obedience at ang honor. Dahil ito po ay alituntunin na pwedeng mag-connect sa atin sa Kanya. Kung marunong tayong mag-obey at mag-honor ng parents, madali rin tayong susunod at magbibigay galang sa Kanya. Maraming salamat po. At para naman po sa ating ikalawang katanungan, paano natin mapapanatili ang paggalang sa ating mga magulang kapag magkaiba tayo ng pananaw o opinyon sa isang bagay? Siguro kailangan nating maintindihan, lalo na dun sa mga mas bata, no? Kailangan nating maintindihan na bagamat sa tingin natin at sa palagay natin, wala silang alam masyado. Di ba may ganyan tayo ngayong, itong generation na to, kapag boomer, kunyari yung magulang mo, or di kaya naman some later generation, di ba? Parang ang palagay natin, hindi nila tayo naiintindihan. Tapos sumasama yung loob natin, no? Kung ako po sa inyo, mga kapatid, ang exercise na gawin natin ay ganito. I-set aside po natin yung pride, yung taas ng tingin sa sarili, at subukang intindihin kung ano yung sinasabi nila. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul, you practice that as you look for your own interest, you also look for the interest of others. So ganun din ang trato dapat sa magulang. Timplahan lang yan at dapat palaging may paggalang. Okay po, grabe po yan. Na-rebuke ka. Na-rebuke po ako doon. Okay, so para naman po sa ating huling katanungan, may mga limitasyon ba ang pagsunod sa magulang? Paano kung nag-utos sila magsinungaling o gumawa ng taliwas sa pananampalataya ko? Okay lang po bang hindi sumunod? Okay lang. Okay lang na hindi sumunod kasi we have higher authority. Sino yung higher authority natin? Ang Panginoon. Kapag tayo inutusan ng ating magulang na gumawa ng mga bagay labag sa kautusan ng Panginoon, pwede nating gawing moment, yung time na yon, gawin nating moment para ipakilala sa kanila kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, ano yung standards ng Panginoon. Pero kailangan pong gawin yan sa respectful manner. Kung kunyari, dati usong-uso yung pagtumawag, sabihin mo wala ako. Di ba? Pero kasi ngayon hindi na yun nangyayari. Pero kunyari, ginawa mo yun. Pagkababa mo ng telepono, kausapin mo yung magulang mo. Tapos sabihin mo, palagay ko hindi tama yung ganon. Kailangan nating itama yon, mami or daddy, di ba? So kung may ginagawang masama yung magulang, katulad po nung sinabi ko kanina sa preaching, di ba? Huwag tayong mahihiya na sabihin sa kanila kung ano ang tama. Pero kailangan pag-isipan kung paano ito sasabihin dahil hindi pwedeng mawala ang galang sa kanila pag tayo ay nagko-correct or tayo ay nagme-make ng stand para sa ating faith. Okay. So maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!